Matapos ang sunod-sunod na injuries at ang pagbagsak nila sa kamay ng Indiana Pacers na pumigil sa kanila makapasok sa Eastern Conference Finals, gumastos ng malaki ang Knicks front office para mapanatili ang kanilang momentum. Ibinigay nila ang 5 first-round picks para kay Bridges, 5 taon at $212.5 million para kay OG Anunoby, isa pang $156.5 million para kay Jalen Brunson. Ang lahat ng ito ay naglagay sa Knicks na tila handa na pumasok sa season na may isa sa pinakamalalim na rotations sa NBA. Isang team may tsansa na malampasan ang mga limitasyon ng nakaraang taon, lalo na kapag bumalik sina Randle at Mitchell Robinson mula sa kanilang mga operasyon. Siyempre, gusto mo sanang makita yun ulit ng buo at healthy, sabi ni swingman Josh Hart noong Lunes sa Media Day. Ngunit may ibang plano si Team President Leon Rose. Alam mo, hindi ka kailanman magiging kontento, sabi ng head coach na si Tom Thibodeau. Lagi kang gustong mag-improve at kapag nagkaroon ng pagkakataon na sa tingin mo ay makakapagpabuti sa team, gusto mong samantalahin iyon. Sinamantala ni Rose ang pagkakataon nagtapos ng off-season ng New York na may malaking sorpresa. Paalam kay Randle na nag-average ng halos 23 puntos, 10 rebounds at 5 assists bawat laro sa loob ng 5 season bilang Knick, earning All-Star at All-NBA honors. Paalam din kay Novak Nick DiVincenzo na naging pang-5 manlalaro sa kasaysayan ng NBA na gumawa ng higit sa 253-pointers at kumana ng steal sa hindi bababa sa 2% offensive possessions ng kalaban. Ang iba pang 4, Stephen Curry, James Harden, Paul George at si George McLeod. At pumasok si Karl Anthony Towns, isang 4-time All-Star at 2-time All-NBA selection na malapit ng maging ika-4 na 7-footer na makakagawa ng 1,000 career triples. Sariwa mula sa post-season run kung saan, bahagyang, niredeem niya ang kanyang reputasyon sa pagdepensa kay Kevin Durant at Nikola Jokic sa mga panalo sa serye bago mag-struggle sa Western Conference Finals. Siya ang papalit kay Randle at Hartenstein na posibleng magbago ng malaking aspeto ng franchise. Si Jalen Brunson na 6 na talampakan at 2 pulgada lang ay nagtapos bilang ika-12 sa NBA sa puntos sa paint noong nakaraang season, kahit na halos palagi siyang naglalaro kasama ang mga sentro na malapit sa rim. Mula sa indoor cats patungo sa outdoor cat, isang mabilis na shooter na kayang alisin ang mga sentro ng kalaban sa paint, magpapalawak ng mga pagkakataon si Brunson para sa kanyang scoring. Pinalilibutan ang duo na ito ni Anunoby at Bridges, mga all-defensive wings na may 41% and 39% shooting sa catch-and-shoot tres. Sa nakalipas na 4 na season, naglalagay ng mga mabisang target sa buong court. Dagdag pa ni Hart na, ayon sa kanya sa Media Day, ay napatunayan na niya sa liga na kaya niyang gawin ang lahat. At ang Knicks ay tila may starting 5 na maaaring maging isa sa pinakamalakas sa liga. Kasama si Miles McBride, isang mahusay na defender at shooter na may 41%. Mula sa deep at isang healthy na Robinson at Precious Achiuwa sa harapan, ito ay isang 8-man rotation na kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling, lalo na kung ang mga off-season moves ay magpapalaya pa kay Brunson. Ang pinakamahalaga tuwing summer ay, saan nakapokus ang isipan ko? Nasaan ako? Sabi ni Brunson sa Media Day. At alam ko kung nasaan ako at gusto ko kung nasaan ako. Ang susi, makuha ang mga marquee matchups na buo. Sina Towns at Anunoby ay nakaligtaan na ang pinagsamang 213 regular season games. Sa nakaraang 4 na taon, si Robinson ay nawala ng 81 laro sa nakaraang 2 season at hindi pa magiging handa ng ilang buwan. Oo, sina Brunson, Hart at Bridges ay matibay. Pero mukhang malapit na ang Knicks sa teritoryong this sure is a lot of Jericho Sims and campaign para sa isang contender, lalo na sa isang conference na kinabibilangan ng defending champion Celtics
ang Paul George na mas pinalakas ang 76ers, Giannis at Dame's Bucks, at ang Pacers squad na kamakailan ay nagpahinto sa season ng Knicks. Mas magiging mahirap ang East, sabi ni Hart sa Media Day. Maraming teams ang gumawa ng malalaking moves ngayong off-season, mga galaw para palakasin ang kanilang rotation. Hindi magiging madali, hindi ito isang cakewalk. Alam namin, yan. Pero sobrang kumpiyansa kami sa kung ano ang meron kami, opisyal at di-opisyal. Pinagsasama ni Thibs ang kanyang bagong koponan kasama si Bronson bilang pangunahing manlalaro na nakakakuha ng All-NBA First Team Honors. Si Towns ay seamlessly umaangkop sa bagong kapaligiran. Nagbibigay daan sa pagbabagong anyo ng New York sa isang umaatake na team na nangunguna sa liga sa puntos kada possession. Ang shooting efficiency ni Bridges ay tumataas at bumabalik siya sa all-defensive caliber na trabaho. Si Anunoby ay sumasama sa kanya doon. Sina Towns at Anunoby ay nananatiling mostly healthy. At sa kalaunan ay sumasama si Robinson upang bigyan ang New York ng lakas upang lumampas sa 50 wins, makarating sa conference finals, at masubukan ang kanilang bersyon sa Boston's build laban sa Blueprint. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay nasa mga unang yugto ng kanilang training camp at sinabi ng head coach na si Steve Kerr na aabutin ng kaunting oras bago matukoy ang panimulang lineup ng team. Habang si Stephen Curry, ang star point guard at tiyak na magiging starter, mukhang open pa ang 4 na natitirang posisyon. Mayroon kompetisyon sa bawat posisyon, sabi ni Kerr nitong Miyerkules pagkatapos ng unang practice session ng Warriors, ayon kay Kendra Andrews ng ESPN. Hindi ito kasing simple ng sino ang magiging number 2. Kailangan nating tanungin, sino ang magiging 5? Sino ang 4? Alam natin na si Steph ang number 1. Pero ano ang tamang kombinasyon? Gumamit ang Warriors ng 27 iba't ibang kombinasyon sa panimulang lineup noong huling season at wala sa mga ito ang tumagal ng higit sa ilang sunod-sunod na laro. Ang pag-alis ng long-time shooting guard na si Klay Thompson ay nagdudulot ng malaking puwang sa opensa. Ngunit binanggit ni Andrews na maraming posisyon ang kailangang tugunan ng Golden State. Si Brandin Podziemski, DeAnthony Melton at Buddy Hield ay maglalaban para sa ikalawang posisyon sa backcourt katabi ni Curry. Malamang na mapanatili ni Draymond Green ang kanyang posisyon bilang starter. Ngunit si Kyle Anderson na bagong mayembro ay nakikita ni Kerr bilang posibleng small ball center. Sina Kevin Looney at Trayce Jackson-Davis ay maglalaban para sa panimulang posisyon bilang sentro, habang sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins ay magtatagisan para sa isa pang posisyon sa frontcourt. Binanggit ni Kerr na bukod sa pagtukoy sa panimulang lineup ng Golden State, kailangan din nilang hanapin ang pinakamahusay na rotation ng bench. Ang panimulang lineup ay nakasalalay hindi lamang sa tamang kombinasyon ng unang 5, kundi pati na rin sa ikalawang unit, sabi ni Kerr. Marami kaming kailangang gawin para matukoy ang mga tamang lineup. Ang magagawa lang ng mga manlalaro ay mag-compete at ibigay ang lahat. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang nararapat na starting 5? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.